Hello mga Cravers, welcome back to my YouTube channel, and to this vlog ay magluluto pa ng tinapay na walang itlog at saka gatas na gamit. Tara, samahan niyo ako. Let's do this. General na sausawang Pilipino. So I have 400 ml warm water dito mga Cravers, nilagay ko sa mixing bowl. Tapos i-add ko yung sugar na 50 grams mga Cravers. And then yung yeast is 6 grams. So kalahati lang ng sachet. And then i-mix lang natin sa ating spatula para po siya matunaw yung sugar at ma-incorporate yung yeast. I-continuous lang pag mix mga Cravers until ma-feel nyo na natunaw na yung sugar. So next na nilagay mga Cravers is yung bread flour. 600 grams ang gamit ko dito. Pwede kayong gumamit ng all-purpose flour mga Cravers. So nag-add ako ng salt, iodized salt na 6 grams. So i-mix lang natin yan mga Cravers ng spatula until mag-incorporate lahat yung mga ingredients. So ganito lang po yung siya kadali mga Cravers gawin ang tinapay na ito. At yung mga ingredients, napakadali na pong mahanap, hindi pa siya complicated na hanapin. Kasi alam ko sa inyong lugar, available din yung ganito mga ingredients. At hindi siya magastos na tinapay mga Cravers. So pwede nyong lagyan ng palaman, pwede ring hindi. So depende na yan sa inyo mga Cravers. So ganito na siya mga Cravers, ilagay na natin yung ating cooking oil. Yung cooking oil na gamit ko dito is 40 ml na cooking oil or 40 grams. So yan, ipagpatuloy natin na mahalo lahat mga Cravers. Saka po natin siya i-rest ng 20 minutes. So siguraduhin lang mga Cravers na yung mga dry na flour mahalo sa basa na mixture para hindi masayang mga Cravers ang nadikit na flour. So ganyan lang po mga Cravers. So nakita nyo yung spatula yung gamit ko. And then i-knead na natin ng konti ito para po siguradong ma-incorporate lahat ng mga flour at saka yung liquid natin at i-scrape. Pagkatapos natin i-scrape mga Cravers, ayan na, i-knead natin ulit para hindi masayang yung nasa gilid mga Cravers. Kailangan natin i-scrape yan kasi nakasukat yan. Ayun, yan, i-continue na natin pag-knead mga Cravers para ito'y malagyan po natin ng mantika at i-rest natin yung dough for 20 minutes. Kailangan i-rest muna natin para mag-activate yung gluten niya at saka yung yeast. Para yung dough, hindi siya mahirap i-knead mamaya. So, ganyan lang po mga Cravers. Yan na. Okay na yan mga Cravers. Ganyan lang. I-flat lang. And then, takpan na natin. Rest for 20 minutes. Yan. Itong baking pan natin mga Cravers, pahiran natin ng margarine kasi hindi na ako maglagay ng ito, yung parchment paper o kaya baking paper. Lagyan ko na lang siya margarine para hindi na dikit yung tinapay mamaya. Siguraduhin lang mga Cravers na makavered lahat siya ng margarine pati sa gilid para yung tinapay mamaya hindi siya nadikit dyan pag luto natin. So yan, okay na po ito mga Cravers. Ganyan po siya. And next natin gagawin is yung dough. Balik tayo sa dough. After 20 minutes, ito na siya mga Cravers. So, kailangan natin i-knead na to. Maglagay tayo ng konting mantika sa ating kamay. At ganyan na po siya mga Cravers. Dito lang sa bowl ko siya i-knead. Para hindi na siya madikit sa working table. So, nagdagdag lang ako ng mantika para ma-knead natin na maayos yung ating dough. So, ganyan lang po kadali mga Cravers, itong tinapay na to. At maganda yung result mga Cravers. Napakasimple lang nito ang gawin at madaling sundan. At yung mga recipe hindi siya complicated. So yan, ang ginawa ko, talagang binato-bato ko siya dyan sa bowl para maayos yung pagka-knead natin mga Cravers. Ganyan pong gagawin yan. Yun, bilogin, tapos ibato na naman sa bowl. This is
For about mga 7 minutes kong ginanito mga kribers, sinuntok-suntok ko siya. Kasi nga ayaw kong inid to sa working table. Kasi konti lang naman yung tinapay natin. 600 grams lang yung flour. So okay lang yan. Ganyan. So after ito mga kribers, lagyan natin ng konting mantika at i-prof na natin to. Patubuin na natin yung ating dough mga kribers. For about 40 minutes ang patubo ko nito mga kribers. Pwede rin gawin nyo 1 hour. So sa akin is 40 minutes lang. Ayan, takpan natin ulit. At ito na. After 40 minutes, ganito na siya mga kribers. So now, kailangan natin i-divide ang ating dough into portion. Yan. Diba? Nakita nyo? Napakalambot, diba? Ang sarap po nito. So yung pag-portion ko nito mga kribers ay hinati-hati ko lang siya sa 30 grams each yung bilog ko nito. Ayan po. So nagdagdag lang ako ng konting flour sa working table para hindi nadikit. So pwede rin naman kayong gumamit ng oil kung gusto nyo. Yan, hiwain lang natin at bilogin natin to para i-forma siya. Kailangan mo nating i-portion into 30 grams each. Yan, ganyan na po pag-portion na pakiramdaman nyo na lang. Ganyan. 30 grams yan. Ayun. Okay na yan mga kribers. Ganyan lang siya. So, i-continuous lang natin ito hanggang matapos. So, yung mga panadero na talaga mga kribers, yung mga expert na nito sa paggawa ng tinapay, napakabilis po nilang gawin to. Pero tulad ko na hindi naman ganun ka-expert. Kasi nga, nasa ako, sa health station ako na pagluluto, yung mga ulam, mga pasta, mga pizza. Pero dito sa tinapay, hindi ako expert nito mga kribers. Gusto ko lang matuto, kaya nagpa-practice lagi. Nagko-content lagi ng ganitong tinapay. Pero yung mga pinapalabas ko dito sa aking channel mga kribers, magkasigurado po kayo na perfect na po ito. Kasi bago ko siya ipalabas sa aking channel, pinapractice ko muna to paano maging perfect ang tinapay na ito. So ito na mga kribers, i-form na natin into bread. So depende po sa inyo, pwede kayong kung anong gusto nyong forma, kung sundan nyo yung design ko, or pwede rin kayong gumawa ng design. So, ganyan lang po. Gamit po tayo ng rolling pin para po ma-flatten nating portion na dough. So, ganyan lang po mga kribers. So, hindi ko siya nilagyan ng palaman para po pwede siya sa kahit anong palaman na gusto nyo. Na-miss din po ako sa test ng tinapay nito mga kribers. Simple, pero masarap. At soft din. Ganyan lang po mga kribers. Ayan. So yan, nilagay ko dyan sa aking baking pan na may margarine. Hanggang mapuno yan mga kribers. Kahit anong design gusto nyo, pwede kayong gumawa. So another angle naman, dito naman sa front yung position natin ng camera para makita nyo kung paano ko siya ginawa mga kribers. Ayan. Para may guide kayo at may masundan kayo kung paano gawin ang tinapay na to. Ganyan lang po, kasimple at kadali. Sundan, di ba? So, nakita nyo? Oh. Ayan. Wala. Pwede na yan. Oh. Ilagay natin ulit doon sa ating baking pan. Ayan, ganyan lang po siya kadali mga kribers, sundan. O, di ba? Ayan, tapos na. Takpan natin to. Patubuin natin ng 40 minutes ulit bago natin i-bake. So, after 40 minutes, ganito siya mga kribers. Pahiran ko siya ng milk. Pwede rin egg wash. Maglagay kayo ng itlog dyan sa milk. Maging egg wash na yan. Pero sa akin, milk lang muna. Pwede rin hindi lagyan ng milk. Kung wala kayong milk, okay lang din yan. So, sa akin, milk lang yung nilagay ko. So, i-bake na natin ating tinapay mga kribers sa 175 degrees Celsius for 20 minutes only. Ayan po. Yan, after 20 minutes mga kribers, yung tinapay natin ay luto na. Ganito po siya. Yan. Kunin natin sa oven at palamigin muna natin.
Ito na yung tinapay natin mga ka-rivers. Tingnan nyo. Napakaganda tingnan ba? Kagutom. Yun, tikiman time na tayo mga ka-rivers. Ang ating tinapay na walang itlog at gatas na gamit. So, tingnan nyo, napaka-soft. Sige mga ka-rivers. Ito na, luto na yung tinapay natin. No? Napaka-soft, diba? So, tikman na natin. Sarap. Simpleng ingredients lang yung mga ka-rivers. Tubig, sugar, salt, flour, tapos mantika, at saka yeast. Yun lang yung ingredients. Walang gatas, walang itlog. So, ang result, napaka-sarap na tinapay. Napakadaling lutuin, napakadaling sundan. Ito na po yung result natin. Thank you so much for watching. Bye-bye.